Merong nakakapagdagdag ng 1.5 billion, siyempre yung mga malalapit sa speaker, mas malaki doon. Pero ito, grabe ito. Pero yung kaming mga ordinary congressmen, hindi kami makakapagdagdag doon. Why would the president allow the speaker, allow appropriations chair Zaldico to murder the budget? Did he allow? Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, I mean, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Konektado lang dito sa sinabi ng Pangulo na mahiya naman kami. Parang hindi kami nahiya. Kasi kami sinabihan na mahiya kami pa yung mag-iimbestiga ngayon. Okay. Paano naman mangyayari yun? Okay, so ang sabi ko, kung seryoso kayo, okay, to show good faith, ang first step, ilabas nila yung amendments ng small committee noong 2025 budget. That's a good start. Kung ayaw nila ilabas yan, wala, lokohan lang to. Okay. Ayan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction update PH. Imantakin ho ninyo, nagsalita na ho itong si Congressman Toby Chanco patungkol nga dito sa mga budget. Mantakin po ninyo yun sa zona nga ni Marcos Jr. Nagsabi siya na mahiya naman kayo sa taong bayan. Ilabas ang pera ng kaban ng bayan. Tapos ngayon, nagsabi nga ito si Marcos Jr. ng ganyan, mga update. Ang katotohanan niya, nasaan ba talaga ang pera ng bayan? Nasaan ba ang tax ng mga nagtatrabaho? Nasaan? Diba? Mantakin mo yun, ang lakas ng loob niya ba dyan, mga ka-update, na magsabi na mahiya naman kayo. Tapos ngayon, etong mga congressman ang ipinaiimbestigahan niya dito. Diba? Ibang klase yan, Marcos Jr. Ikaw mismo alam mo yan. Sa DPWH, saan nyo pinaikot ang pera? Tanong ko lang, Marcos Jr. Binubulsa nyo ba ang pera? Diretsahan na to. Mantakin mo yun. Pinipigan nyo yung ating VP Sara sa 125 million pesos. Diba? Ngayon, si Congressman Toby Chanco, didiretsahin ka niyan. Parang ayan kilala niyo naman yan, mga update. Sino pa ba yung isang butangera dyan sa speaker niya? Speaker of the House, Martin Romualdez, tahol ng tahol yan, mga update. Alam naman po natin yan. Dapat isa pa yan sa mga pinaiimbestigahan. Kasi umiikot ang pera ng taong bayan pero hindi natin alam saan napupunta. Mantakin mo yun, napapirma niya sa impeachment yung mga congressman, kapwa niya. Etong si Speaker Romualdez. Ang usap-usapan daw ho dito, mga update, 50 million pesos kada pirma sa congressman. Diba? O saan galing yan? Siyempre ho, sa bulsa ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, etong si Congressman Toby Chanco, sila daw ang mag-imbestiga diyan sa mga nawawalang pera. Hindi ba nahihiya ito si Marcos Jr. sa mga pinagdadadakdak niya patungkol dito? Alam naman nating sila-sila rin lang ang nakakaalam kung nasaan ang pera ng kaban ng bayan. Kaya mga update, pakinggan ho natin itong ang naging pahayag ni Kong Toby Chanco patungkol sa mga nawawalang pera ng taong bayan. At kailangan nilang i-explain yung mga panggagago nila sa atin. Ayan, mga update. Ako sinundan niya ng mahiya naman kayo, di ba? Ang sinasabihan niya yun kami. Congress ang sinasabihan niya noon, di ba? Kasi doon sa initiative, sino bang nakakagawa ng initiative? Congress. Sino bang nakakagawa ng errata? Congress, di ba? So may SOP, may for the boys, siguro iba-iba na nakikinabang dyan. Pero kami sinasabihan niya noon. And doon sa end, the fact na yung tinapos na yon na sinabi niya isusuoli yung budget. So it was directly addressed to Congress. So tuwang-tuwa ako kasi finally yung frustration doon sa 2025 budget. Nakakahiya kasi 'di ba na it's described as the most corrupt budget. Tapos yung iba sinisisi si presidente not knowing
na up to July 29, meron pa siyang hindi rini-release na insertions of about 83 to 84 billion. Kasi Really? Kita nyo, hindi pa pala na i-release yung halagang kanyang kalaki, mga kapatid. 83 to 85 billion pesos. Oo, ngayon, saan nyo na naman dadalhin yan? Anong pasimuno na naman o pasiklab na project na naman ang ipapatupad nyo pero wala naman talaga nagagawa? Tanong lang, di ba? Kasi hindi naman biro yung pera ng taong bayan. Nilulubog ho nila ang kaban ng bayan. Nilulubog ang Pilipinas sa utang. Tayo mga taxpayer ho, ang mga nagdudusa, hindi po sila. Takin nyo po yung mga yan. Yung mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Mga VIP ho yan. Dadaan po yung mga yan, may mga magagarang sasakyan. Diba? Tapos tayo mga pinaglilingkuran nila, baliktad. Tayo yung nagdudusa. Lalo lang ho tayo naghihirap. Tapos dapat imbestigahan ang mga nawawalang pera. Dapat maimbestigahan po talaga ang korupsyon sa Pilipinas. Mahirap po, mahirap mga kaabdi. Kailangan maimbestigahan lahat ng korap dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Kasi kung hindi yan matitigil mga kaabdi, lalo lang hulalala ang sitwasyon natin. Lalo lang hulalala. yes, yan hindi alam ng tao, di ba? Kasi ang nangyari nung una, galit sila sa House. Tapos galit sa Kongreso dahil doon sa nangyari, di ba? Tapos nung napirmahan niya, pati siya nadamay doon sa hindi naman niya kasalanan. Okay, di ba? Tapos sinabi bakit ito lang vinito. But yung hindi niya pag-release ng 80 plus billion up to July 29 is parang vinito na rin niya eh. Without saying it. Hindi lang kasi maabutan noon kasi nga ang fear yata noon is the reenacted budget. So ngayon sinasabi niya kung ang gagawin nyo, ibibigay nyo sa akin yan para mapilitan ako dahil iniisip nyo. I mean, I'm reading between the lines na papayag ako kasi ayoko na reenacted budget. Hindi na lang. Reenacted na lang tayo. So kaya tuwang-tuwa ako. Tsaka nakita ko kasi grabe talaga yung 2025 budget. Grabe ang ano? Hindi, unang-una, di ba? Unang-una yung small committee. Kasi bakit ba yung small committee? Kasi yung iba, ang kino-concentrate nila is BICAM, di ba? Yung BICAM, sa huli na yan. Ang unang paraan o unang opportunity na magkaroon ng insertion or amendment is doon sa small committee. Kasi ang nangyayari dyan, magkakaroon ng hearing, di ba? Budget hearings. Then interpellation. Isipin mo, magtatanungan kami. Ang tagal, siguro halos 2 buwan yon, tapos inaabot ng gabi. And then, lahat ng bills na pinapasa namin, wag muna yung budget, lahat ng bills, ang rule dyan sa House is committee amendments. After the interpellation, after magdebate, syempre ma-realize ng committee baka dapat may amendments. So, introduce nila committee amendments. And then, pagkatapos noon, yung members are free to introduce their individual amendments. Okay? Free to introduce their individual amendments. Tapos, tsaka mo aprubahan ng second reading, tapos wala nang babaguhin. Dapat. Tama? Dapat. Doon sa budget, na pinaka-importanteng batas, baligtad ang nangyayari. So, magkakaroon ng committee amendments. Tapos ng committee amendments, magmo-motion ang majority to discuss the individual amendments. But they will move to create a small committee of 4 persons. Chairman ng Committee on Appropriations. That was Zaldico? Yes. Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations. Majority Leader and Minority Leader. So, Sila lang? Sila lang. No, then ganyan. Oh. So, i-nominate yan. Then we will approve on second reading but giving them authority to accept the individual amendments and to decide on the individual amendments. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, in-approve namin itong version na to, tapos yung small committee, binigyan namin ng kapangyarihan na baguhin kung ano man yung in-approve namin. At yun na ang magiging final version. Pagbalik namin pagkatapos ng bakasyon, makukuha namin yung libro. Bago na. Kung ano yung ginawa ng small committee, At yun na may yun. dagdag.
May dagdag, may bawas. Hindi naman pa pwedeng puro dagdag kasi hindi mo pwedeng lakihan yung budget, di ba? Kung 100 piso yan, 100 piso, iikot-ikutin mo na. So may mababawasan, may madadagdagan. In-approve mo na. Paano ka paangal doon? Hindi ka na pwede umangal. Dahil sa third reading, yes or no na lang yun. Wala nang amendments. So yun ang sinasabi ko na baguhin, di ba? Okay. Pumayag silang baguhin. Pero hindi sila nag-commit na yung individual sabi nila gagawa ng subcommittee on budget transparency. Subcommittee on budget amendments. Yan ang ano. Pero hindi sila nag-commit na individual amendments will be discussed in plenary. So bakit hindi mo i-discuss? Ang sinasabi nila kasi there are 1,000 lines to a budget, matagal kung individual amendments. Ang punto ko naman, lahat ng bill ginagawa namin kung matagal yan, trabaho namin yun, bait namin isu-shortcut. Di ba? Di, gawin natin. Hindi ko naman sinasabing lahat ng amendments ay masama. Okay, liwanagin natin. I'm not saying all amendments are bad. May mabubuting amendments. So, gawin natin transparent sa public. I move that we reduce this amount from this department and transfer it to this department. Maliwanag kasi walang madadagdag kung hindi mo babawasan yung ibang ahensya. Okay, so, ngayon, Karen. Ngayon, konektado lang dito sa sinabi ng Pangulo na mahiya naman kami. Parang hindi kami nahiya. Kasi kami sinabihan na mahiya kami pa yung mag-iimbestiga ngayon. Tama. Paano naman mangyayari yun? Okay, so ang sabi ko, kung seryoso kayo, to show good faith, ang first step, ilabas nila yung amendments ng small committee noong 2025 budget. That's a good start. Kung ayaw nila ilabas yan, wala, lokohan lang to. Okay, so we're gonna show the viewers a graphic right now of the amendments made to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So let's show this right now. So to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Hindi, ganito, Karen. Ipaliwanag mo. Pinili ko, kasi di ba, there are 200 plus districts, di ba? So hinanap ko kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. So, balik natin. Ibalik natin yun. Okay? Alright. Yung GAA, yan na yung na-approve sa General Appropriations Act. So, ibig sabihin, yung NEP niya, 2025 NEP, ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20,999 ang isang 20,999 million ang isang distrito. Nadagdagan siya ng 18,469 million. Isang distrito lang yan? Isang distrito. Tapos yung isang distrito, ito second place, ang NEP niya is galing to sa DPWH. In-extract ko lang yan. Hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin. Ngayon mga kapatid, nakikita na natin kung paano magdagdag, magbawas ng budget. Yan ngang administrasyon ni Marcos Jr. Ano pa ba nakakapagtaka kung hindi malaki ang nakukurap ho ng mga ito? Di ba? Mantakin po ninyo yun. Nadadagdagan na ilang bilyon. Yung hinihingi nilang budget, sabihin mo ng 2 billion. Anong lalabas mga kapatid? 20 billion, ayun mga kapatid, 1 million na lang ho, 21 billion pesos na. Ayan yung total additional naging 18 billion pesos. Diba? Ganyan po kalaki yung pera na nakukurakot sa atin, sa mga bulsa natin. Diba? Tama ho ba yan? Kaya dapat mga kapatid, maimbestigahan po lahat ang mga yan. Kailangan po talaga maimbestigahan yan. Yang GAA, DPWH, at lalong-lalong nitong si Tambaluslos Romualdez kasi mga kapatid, panigurado at panigurado. May galamay ho yan, may utak po yan. Diba? Ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Isang distrito, 1,508,583.
Ang gaan niya, 20,795,429. Nadagdagan siya ng 19 billion. Oo. Do you remember anong mga district Alam ko, pero ayoko i-disclose. Pero kasi ang sinasabi ko, to be fair to the district congressmen, pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Hindi kasi, di ba, lumabas na lang yan eh. Pero hindi pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. Yun ang pwede balik natin ito mas kung bakit yung small committee. So balik tayo, ang total additional is 18,469,000,000, diba? That's one district sa viewers natin. Pero ang na-discuss sa BICAM, ang nasa BICAM is 5,272,000,000 na naka-FLR. Ibig sabihin, hindi release ni Presidente. So you have to give him credit, di ba? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional na 19 billion, 13. Hindi, yung 13, ang tanong ko, kung ang BICAM is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Ayaw nila ilabas, di ba? Paano na... Kasi doon sa BICAM records, 5.2 billion lang. So, saan nanggaling yung 13? Sa small committee ba? Okay, question yan. Yung isa naman, ang additional 19,286,846, ang total BICAM is 4,970,179. Hindi rin release ni Presidente yan. So I'm saying, alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinapa-release yung mga yan. Ilan magkano ang hindi na-release ng Presidente? Up to July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the President didn't release the funds because he is doubtful, suspicious? Hindi, pag-aralan mabuti. Tsaka doubtful. Kasi ang nakakapagtaka doon, yung iba, congressman ka, di ba? Hihingi ka ng project, dadalhin mo sa distrito mo. Yung iba, hiningi ng isang congressman, dinala niya sa ibang distrito. So how do you explain that? How is that possible? Hindi, kasi yung iba, sila proponent, pero hindi nila dadalhin doon sa distrito. So nakakapagtaka, bakit hindi mo dadalhin sa distrito? Di ba kung I work hard para madala ko sa distrito ko, para makinabang yung residente ko, tapos may mga ganon. So yung karamihan na naka-hold on is yung iba yung proponent, at iba yung district na pinuntahan. Now, Toby, you have been a representative under many presidents already. This is not the first. Ilang taon mo na bang congressman? This is my 5th time bumalik sa Congress. Isipin mo, panglimang, is this the worst? Is this the most corrupt budget cycle you have ever witnessed in your life? No, I remember I questioned already this procedure in my early, maybe first or second term in Congress. Pero wala, kasi, okay, balik natin, no? Sabi mo, nag-independent ako ngayon. This is the longest time I've been in the majority. Kasi yung buong 3 years nung 19th Congress, majority ako. Di ba? Tapos nung nagbotohan lang ng 20th Congress, tsaka ako nag-independent. Balikan natin, 15th Congress, I was a member of the majority for only 1 year. Kasi hindi ako sang-ayon doon sa proseso ng pag-impeach kay Chief Justice Corona. And I voluntarily left, hindi ako tinanggal. I resigned my committee chairmanship. I said I'll be an independent. So, 15th Congress yun. So, 15th Congress, since same leadership sa 16th Congress, nag-independent rin ako nun. 17th Congress, I was for Binay, natalo si Binay. I was being offered to join the majority. Out of delicadeza, natalo yung presidente ko. I will take the consequence. Okay. Hindi ako sumama kay Duterte. No. And bear in mind, Pinoy and Duterte in those times were very, very, very popular. So I will not go with what is popular. I will go with what is right. Okay. Now, so my question is, how different is this budget, the way it was crafted, compared to everything you've witnessed in the past? Hindi, doon talaga yung problema eh. But are the figures scandalous now? Hindi, kasi iba, siyempre lumalaki naman yung economy. So lalaki talaga yung budget eh, di ba? It's ganun eh. Pero ito talaga, nagulat din ako because okay, ganito, kaming mga congressman, pag lumabas yung budget, paano naman magsasabing it's enough? Di ba parang sa bahay yan eh, di ba? May budget, hindi enough pagkakasya. Kasi ang trabaho namin,
is paggawa yung mga kailangan, hindi kaya ipagawa ng local government na hihingin sa national government, di ba? Pag hindi naman namin ginawa yun, nagkulang naman kami kasi kami naman sisingilin. O sabihin tagal mo na dyan, wala kang napapagawa. Di ba? Ganon. So, pero, yung makapagdagdag ka nito, ngayon lang ako nakita. Ngayon lang. Ngayon lang ako nakita na makapagdagdag ka niyan. Kasi, lahat kami magre-request, ang hirap makapagdagdag siguro ng 1 billion o 1.5 billion. Narinig po natin mga kapatid na matindi talaga ang korupsyon ngayon sa administrasyon ni Marcos. Mantagin po ninyo magpapadagdag nga lang daw ho ng 1 billion. Sobrang hirap na. Paano pa ho yung 80 billion? Yung mga 80 billion to 85 billion na hindi pa lumalabas. Hindi pa ho. Wala pa pong accountability kay Marcos Jr. O paano yan mga kapatid? Diba? Kaya matindi ho talaga ang corruption ngayon. Kukunti na lang ho talaga ang mga taong tapat sa kanilang trabaho. Ngayon sa mga paglukulok nga nitong sila Kong Dante Marcoleta, sila na ho panigurado ang sasagot dyan sa mga buhaya ng Senado. Para sa proyekto. Merong nakakapagdagdag na 1.5 billion, siyempre yung mga malalapit sa speaker, mas malaki doon. Pero ito, grabe ito. Oo. Pero yung kaming mga ordinary congressmen, hindi kami makakapagdagdag doon. Di ba katulad, let's be very open, I'm perceived to be close. Di ba? Because you are a relative in a way. By affinity. By affinity. Yes. Hindi ako nakaka-request ng additional na 1 billion. You can't? Well, okay. Kaya nga sabi ko 2025 budget, walang dagdag na 1 billion sa akin. Oo. So It's much paano less. to? Itong mga distritong ito na itinuro mo, ang mga dagdag 18 billion, 19 billion. From the NEP, from the NEP. Oo, from the NEP. So, do you want, wag na lang NEP ang basihan? Gaan na lang. Ano yung tamang basihan? No, because this is the additional Yan. The NEP is the budget of the president. This is based doon sa proposal ng DPWH, ito ang para sa distrito na ito. So, paano nangyari yun? Siguro, para sa transparency, kaya nga tanong natin yung small committee. Saan ba yan? Sa small committee ba yan? O sa BICAM ba nadagdag? O saan? Okay. Now, Representative Tiangco, were you not a part of the Appropriations Committee at one point? I was vice chairman. Ang dinefensahan ko doon is... Kasi baka mapulaan ka. Hindi, okay lang. Sabihin nila, bakit di mo... I was not a member of the BICAM. Okay. I was never a member of the BICAM. I was not a member of the small committee. Ang dinipensahan ko noon, the last budget, for 3 budgets, ang dinipensahan ko doon is DSUD. And I think Office of the President. And this last budget, they let me defend agriculture. Okay. So, in other words, you had no say Wala akong in alam effect. dyan. You had no say. Now, why would the President allow the Speaker, allow Appropriations Chair Zaldico to murder the Did budget? he allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, siyempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi ganit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin galit siya dun sa nangyari sa budget. Kaya tinanggal. Now, ito tanong to ng pangkaraniwang tao. Can the President rein in on the Speaker? Karen, it's a difficult... sometimes I text the president some unsolicited suggestions, but the speakership is one thing. It's so sensitive kasi baka pag hinalaan ako na interesado lang ako sa posisyon ng speaker. So it's one thing na hindi ko siya makausap directly. Were you ever a contender? Set the record straight. I'm reading, you were a contender. Albi Benitez was a contender. Were you making proactive moves to No. Speaker? You name me one congressman na kinausap ko. Ang nangyayari noon is because nga
of course, mahirap to. Kasi wala naman aamin. And I understand why. Because nga, papapunta tayo doon sa susunod, natakot sila doon sa mga soft, di ba? But right after the elections, madam, even up to the last day, even up to Sunday, ang tanong, wala pa bang utos ang Malacanang? Wala bang pagbabago? You can ask Albi, you can ask Duke. Ganon lagi ang tanong. Wala pa bang order? Kami nag-iintay lang kami. Kasi that started nung nagpapapirma sila, di ba? Remember, right after elections, hindi pa tapos yung 19th Congress, nagpapirma sila, di ba? So, madami nagsasabi sa akin, boss, I guess ganun tawag namin sa Congress, boss. Boss, yung iba, pasensya na. Hindi, naiintindihan ko. Then there were two big groups na sabi, yung isa, bago nga pumirma, tumawag pa sa akin, papaalam mo na kami. Walang problema kasi alam naman natin sa Congress, kahit anong pirmahan mo dyan, wala naman, doesn't mean anything. You can change your mind tomorrow. And then yung isa, ayaw nga pumirma, ako pa nagsabi, pumirma na kayo, maiipit lang kayo dyan. And hindi naman style ko yung mangdamay, di ba? If I can stand for it. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon ng bawat congressman, di ba? Siyempre, pag naipit sila, kawawa yung mga constituents sila, di ba? Hindi naman sila yung nakakawawa eh. Yung constituents sila yung nakakawawa eh. So naiintindihan, ako nagsasabi, pirma lang kayo. So up to the last day, madami nagtatanungan, wala pa bang go signal? Kasi alam naman natin, the most important vote for speaker is not inside Congress. There's only one. Di ba? Alam naman natin yan eh. So lahat nagtatanong, wala pa bang utos? Wala pa bang... Now, is it true, were you really offered to be the new chairman of the Appropriations Committee? Because that's the word, that you were offered that. That was the impression of a lot. Kasi nga, ang hindi alam ng mga tao, kaya ko alam lahat ito, hindi naman yan nagsimula nito lang eh. March pa lang yan. Of 2024? No, of 2025. 25, okay. Kasi di ba ang nangyari, okay, ang hirap ng posisyon ni President, name me one big flagship project na napagawa. Bakit? Wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng Presidente para sa malalaking proyekto. That is terrible. Wow. Hindi ba tas nilalagay nila doon sa ang program appropriate? Ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya. So it's the president technically who's suffering from this. Yes. Kaya nga alam ko yung pinanggagalingan, 'di ba? Kahit hindi directly, alam ko kami yung ano. Yung mahiya naman kayo yun. Kasi kayo yun. Kami yun. So paano namin imbestigahan sarili namin? So ang nangyari niyan, March 24, I was called to a meeting. Kasi ang nangyari, di ba? Okay, nawala yung flagship projects. Sino bang kumuha? Senado o House? So, ang alam ko, hiningan silang dalawa. Siyempre, sabi ng House, natural, Senate kumuha. Sabi ng Senate, House kumuha niya, di kami. So, hiningan sila ng listahan. Ng Pangulo. Where it went. Bigay nyo sa akin. Bigay nyo sa Senate, bigay nyo sa akin yung listahan. House, bigay nyo sa akin yung listahan. Si Cheese gave it within 3 days. Really? In January. Nung nasama ako sa meeting ng March 24, wala pa yung sa House. March na. So, hiningi ko, binigay ko. So, pinag-aralan ko yan magmula March. Ngayon, sinasabi mo Committee on Appropriations, hindi maganda tignan eh. Kasi kamag-anak na naman by affinity. So, I think for the audience, some of our viewers may not be aware. So, hindi maganda tingnan. So, Representative Toby Tiangco's wife, Michelle, is the first cousin, right? Yes. Is the first, she's a Romualdez, she's the first cousin of House Speaker Martin Romualdez, right? Yes. So, technically, NBBM. So they're all first cousins. Yes. So, that's one. Ayaw mo Hindi sa ayaw ko. Hindi sa ayaw ko. Hindi maganda. Yun yung issue. I mean, give it again to the president. He realized that it's going to be an issue. Di ba? Kaya, we're not giving him credit. He realized that it was going to be an issue. Nasabihin, kamag-anak mo na naman linagay. Di ba? Hindi maganda parang speaker,
Tapos, APRO chair. hawak yung budget ng bansa. And what about the majority floor leader? Same thing. Well, elected. Hindi, elected yun. Okay. Pero, the president realized that. So you have to give him credit, di ba? So yun. What is it? Even Kong Sandro realized that na hindi maganda. Okay. So I want to ask you, what's the problem with the president? Is he too nice? Nakita mo naman, di ba? Sobrang gentle, di ba? Okay. So, sabi ko nung lumabas yung budget, magta 31 years na kaming kasal ni Michelle, di ba? Hindi ko yan nakikita na galit. Nakita ko lang siya nagalit nung budget na yun. Yun na yun. I never seen him mad. Doon lang talaga sa budget na yun. Okay, now... Kaya alam ko kami yun. 100%. Hindi na pa pwedeng ibang tao yun. Now, before we go on to the 777, it's not easy being you also at this point. I mean, you're speaking out. Okay. You know, you're alone. I'm hearing talk that some congressmen are actually upset that you're exposing the infirmities of the budget because it benefits a lot of them too. How do you do this na, you know, you are out there, you're boldly speaking out? I've been there, done that, di ba? I've never chosen the popular path. I've always chosen the right path. Okay, balik tayo. I was mayor in nung tinatanggal si ERAP, di ba? Ang reason naman nun kaya okay, tinatanggal si ERAP, hindi naman ako kilala ni ERAP eh. I think it was 7 days before he left. Tsaka lang ako sumama sa partido ni ERAP. Sabi ng mga tao, nasiraan ka ng ulo, papaalis na yan, bakit ka sumama dyan? Ayoko nung extrajudicial na pagtanggal, tapusin yung impeachment, ayoko yung mag-walk out, tapos, I mean, that's water People under power, the bridge, diba? But in other words, saying, you made that stand. I made that stand, and GMA became president up to 2010. Hindi ako sumama kay GMA. 9 years. 9 years. And I was mayor at that time. Kailangan, I mean, may control sa amin noon.